Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa biglang pagtaas ng favorability ni Liu Cheng sa ating bida, hindi maiwasan ng ating bida na mapaisip, ano nga ba ang nangyayari sa babaeng ito? Hindi naman niya tinanggap ang regalo nito, pero bakit tumaas pa rin ang favorability? Biglang ang niyakap ni Liu Cheng ang ating bida at pasigap ang sinabi na lalo niya itong nagugustuhan. Dahil dito, nagulat ang ating bida at agad namang sumigaw si Lu Yaxi. Tinatanong kung ano ba ang ginagawa ng babae at gustong bitawan nito ang ating bida mula sa yakap. Dahil sa malakas na boses ng dalawa, agad na napatingin ang mga taong naroroon. Si Liu Cheng naman ay nagsalita at ipinakita ang kanyang regalo kay Lin Xin, sinasabing hindi na nito kailangang magsalita dahil naiintindihan na niya ang ibig nitong iparating. Ang ating bida naman ay walang pakialam at tila napakunot noon na lamang. Dagdag pa ni Liu Cheng habang ipinapakita ang laman ng regalo, naalala raw niya ang mga pagkakataong binabanggit ng ating bida ang tungkol sa reverse bunny girl outfit noon. Dahil dito, hindi maiwasan ng ating bida na mapamura sa kanyang isipan. Itinuloy pa ni Liu Cheng ang kanyang sinabi, tinatanong kung hindi ba ganito ang nararapat kapag tunay na nagmamahal ang isang tao. Dito naman sumingit si Lu Yaxi, tinatawag ang pangalan ni Liu Yiking at tinatanong kung bakit ba ito sobrang kapal ng mukha. Habang nagtatalo ang dalawa, makikita naman ang isang babaeng piling-erang nagmamasid. Nang makita niya ang ating bida na nasa gitna ng dalawang babaeng nagtatalo, hindi niya napigilan ang sarili na mamangha. Iniisip niya na dalawang magagandang babae ang nag-aagawan at nagseselos para sa isang lalaki. Hindi raw siya makapaniwala sa nakikita niya. Nang tumayo si Lu Yaxi, tinanong niya si Liu Cheng kung gusto nitong magpunta sa washroom. Agad namang pumayag si Liu Cheng. Habang umaalis ang dalawa, makikita naman ang piling-erang babae na palihim na pinagmamasdan sila, iniisip niyang ito na ang tamang pagkakataon. Sa loob ng washroom, makikita ang patuloy na pagtatalo ng dalawa tungkol sa ating bida. Saad ni Lu Yaxi na malinaw naman kay Lin Xin ang kanyang nararamdaman, kaya wala raw silbi ang pananatili ni Liu Cheng. Agad naman itong sinagot ni Liu Cheng na tila may kasiguruhan, sinasabing hindi ba halata na nagsisimula ng magka-interes sa kanya si Lin Xin. Dapat daw mag-isip-isip si Lu Yaxi kung dapat ba siyang umatras. Biglang ang natigilan ng dalawa nang sumulpot ang piling-erang babae at sinabing itigil na nila ang kanilang pagtatalo. Sa malakas nitong boses, sinabi pa na dapat magising ang dalawa dahil malinaw namang isa lamang scammer ang lalaki. Idinagdag pa niya na hindi raw ito karapat-dapat sa kanila dahil pareho silang matataas ang kalidad, at marami pang lalaki ang gustong lumiga sa kanila. Ngunit tila hindi pinansin ng dalawa ang babae at nagpatuloy na lamang sa kanilang pagtatalo. Saad ni Liu Cheng, hindi ba may nagsabi noon na kahit may ibang babae si Lin Xin, hindi raw siya magseselos? Bakit biglang nagbago ang pananaw? Agad naman itong sinagot ni Lu Yaxi, sinasabing kung ang gusto rin ni Lin Xin ay ang babaeng kasama niya, walang problema. Pero paano kung isang taong hindi niya gusto ang pilit na lumalapit? Dahil dito, hindi maiwasan ng piling-erang babae na mapaisip at maramdaman na tila binaliwala lamang siya ng dalawa. Samantala, habang hindi pa bumabalik ang dalawa, naglakad-lakad naman ang ating bida papunta sa elevator. Sa isip niya, kung palagi namang nagtatalo ang dalawa tuwing magkasama at hindi man lang mapayapang makakain, baka mas mabuting lumayo na lamang siya. Sa kanyang pag-iisip, natigilan siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon siya at nakita si Zia Yuxuan. Dahil dito, nabigla siya at hindi maiwasang banggitin ang pangalan ng babae. Agad namang sumagot si Zia Yuxuan at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Napakamot na lamang ang ating bida sa ulo at sinabing may plano sana siya kasama ang kanyang mga kasama sa kwarto, ngunit hindi niya inaasahan na iiwanan siya ng tatlong iyon. Habang kausap niya si Zia Yuxuan, kitang-kita ang kagandahan nito. Sinabi naman ni Zia Yuxuan na naroon din ang kanyang pamilya upang kumain at baka raw ito na ang tinatawag na tadhana. Lumapit nga ito sa ating bida at hinawakan ang kanyang kamay. Tinanong pa nito ang ating bida at ipinaalam na naayos na raw niya ang lahat ng cultural relics at sa loob ng ilang araw, mag-host sila ng isang eksibisyon. Lahat daw ng promosyon at iba pang kailangan ay nakahanda na. Tumugon naman ang ating bida at sinabing napakagandang balita nito.
Sa paglabas ng ating bida kasama si Zia Yuxuan, napansin sila ng piling-erang babae. Nagulat ito nang makita na may kasama na naman itong magandang babae. Sa gulat, napasigaw ito at napahawak sa ulo, iniisip na isa na naman itong major speechless situation. Hindi raw siya makapaniwala, dahil mas maganda pa raw ang bagong babaeng ito kaysa sa nauna. Habang naglalakad ang ating bida kasama si Zia Yuxuan, tinanong niya ito kung bakit ito bumaba gayong kasama nito ang pamilya niya sa hapunan. Agad naman itong sumagot at sinabing may kaibigan siyang pupuntahan. Nagtanong naman ang ating bida kung babae o lalaki ba ang tinutukoy nito. Napangiti na lamang si Zia Yuxuan at sinabing matagal na niya itong kilala at babae ito. Nagulat ang ating bida nang biglang sabihin ni Zia Yuxuan na naroon na sila. Dito, makikita si Zian kasama ang kanyang mga magulang, at tinawag nito si Zia Yuxuan. Agad namang lumapit si Zia Yuxuan at binati ang mga ito. Tila natuwa ang ina ni Zian at sinabi na talagang mabait na bata si Zia Yuxuan dahil ito pa ang bumaba upang salubungin sila. Habang ipinapakilala ni Zia Yuxuan ang ating bida, bigla itong nawala. Alam naman natin na kilala rin ng ating bida si Zian kaya agad itong umalis upang hindi siya makita ni Zian na kasama si Zia Yuxuan. Dahil dito, nagulat si Zia Yuxuan at nagtanong kung saan na napunta ang ating bida. Samantala, makikita ang piling-erang babae na palihim na kinukuhanan ng video ang ating bida. Sa isip niya, sa wakas, nakuha na niya ang ebidensya at sa pagkakataong ito, siguradong yari na ang ating bida. Habang nag-iisip naman ang ating bida, napansin niyang may tumutugtog ng piano. Sa kanyang isipan, tila raw ito isang pagkakataon. Agad niyang nilapitan ang tumutugtog ng piano at sinabing oras na raw ng pagpapalit ng shift, kaya naroon siya bilang utos ng manager. Dahil dito, nagulat ang lalaking tumutugtog at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagulat ang lalaki at napatanong pa kung totoo ba ang narinig niya. Shift change. Walang sabi-sabi, kinuha ng ating bida ang suot ng lalaki at agad na nagsalita na wala siyang nadalang damit. Pwede raw bang mahiram muna ang suot nito at isa sa uli rin naman niya agad. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang mabuluhan at mapatanong na lang. Habang umuupo ang ating bida, nagsinungaling ang ating bida at inuto ito na nabanggit ng manager na kahit wala pang isang araw, bilang pa rin itong isang buong araw na sahod. Agad namang natuwa ang lalaki, at naniwala naman sa ating bida at sinabing malaking bagay iyon at nagpasalamat sa ating bida. Mauuna na raw siya. Sa isip naman ng ating bida, ganito lang ang dapat gawin para walang makapansin sa kanya. Dapat lang magpa-casual, at magiging maayos ang lahat. Ang talino niya talaga. At dito na nga nagsimula ang pagtugtog ng ating bida. Gamit ang kasanayang nakuha niya mula sa sistema, pinindot niya ang mga teklado ng piano at tila hindi makapaniwala. Ganito pala kaganda ang karanasang ito, ibang-iba sa inaasahan niya. Nagpatuloy ang pagtugtog, at dahil sa sobrang ganda ng musika, napansin ito ng mga taong naroon. Isa-isa silang napalingon sa ating bida, hindi maiwasang mamangha sa kanyang ginagawa. Dahil sa ganda ng tinutugtog ng ating bida, makikita ang piling-irang babae na natigilan sa pagkukuhanan ng video habang namamangha ito sa kanyang talento. Nang marinig naman ito ni Zia Yuxuan at Jiang Zian, napalingon si Zia Yuxuan sabay saad na tila hindi makapaniwala kung ito nga ba ang golden hour. Samantala, si Zian ay nanahimik na lamang at hinayaan ang sarili na lunurin ng musika. Habang patuloy sa pagtugtog ang ating bida, makikita ang isang babaeng tila nadadala sa musika at napapapikit na lamang. Saad pa nito, bigla raw niyang naalala ang kanyang pinakamagagandang alaala kasama ang kanyang kasintahan. Kasunod naman nito, isa pang babae ang tila naguguluhan at nagtanong kung anong klaseng musika ito dahil sobrang ganda raw ng tunog. Ang mga taong nasa paligid ay nakatitig lang sa ating bida, maging sina Liu Cheng at Luyaxi na kanina'y nagtatalo ay bigla na lang natigilan at natulala. Saad pa ni Luyaxi na tila hindi makapaniwala, ang ating bida raw ba talaga ang tumutugtog. Habang namamangha ang mga babae sa paligid, isa sa kanila ang hindi napigil ang magsabi na naiiyak siya ngunit hindi raw ito isang malungkot na tunog, kundi napakaganda. May isa pang lalaki ang nagbigay ng komento, na para daw siyang nasa isang hardin,
maliwanag ang araw ngunit may halong lungkot. Dahil sa kahusayan ng ating bida, makikita ang dalawang babae na tila kinikilig. Saad pa ni Liu Cheng habang pinagmamasdan ito, napakaganda raw talaga ng tugtog na ito. Hindi niya raw akalain na marunong palang magpiano ang ating bida. Dahil sa napakagandang musika, tila pumasok sa imahinasyon ng apat na babae ang ating bida. Una si Jia Yuxuan, kung saan makikita siyang kinakarga nito habang magkahawak kamay at nagkakatitigan. Pangalawa naman si Zian, kung saan sa isang kasalan ay pilit niyang inaabot ang kamay ng ating bida at tila hindi makapagsalita nang biglang nasabi na gusto niyang pakasalan ito. Pangatlo si Luyaxe, kung saan sa isang dalampasigan ay makikitang magkasamang lumulubog sa tubig ang dalawa habang si Luyaxe ay nagsasabing hindi niya raw kayang imagine ang buhay na wala ito. At panghuli si Liu Cheng, kung saan makikita siyang nakasakay sa kabayo kasama ang ating bida at tila hindi makapaniwala nang sabihin niyang hindi niya ito kayang kalimutan. Dahil sa imahinasyong ito, mas lalong na-in-love ang apat. Isa-isa nilang naibulalas ang kanilang nararamdaman. Saad ni Luyaxe, napakaswerte raw niya na maging kanya ang ating bida. Samantala, si Jia Yuxuan ay tila namamangha at sinabing napaka-charming nito, para raw isang treasure chest na laging may sorpresang dala. Si Liu Cheng naman ay hindi mapakali at sinabing miss na miss niya raw ito at siya lang ang gusto niya. Samantalang si Zian naman ay tila hindi makapaniwala, na ang ating bida ay isang mayaman, guwapo, low-key, at responsable. Isang perpektong lalaki raw na hindi niya akalaing maaaring maging kanya. Dahil dito, isa-isa ring tumaas ang favorability nila sa ating bida. Si Jia Yuxuan ay tumaas ng 20%, kaya't umabot na ito sa 74%. Si Jiang Zian naman ay tumaas ng 10%, kaya't nasa 87% na ito. Samantalang si Liu Cheng ay nadagdagan ng 5% at umabot na sa 79%. Dahil sa biglaang pagtaas ng favorability, tila nagulat ang ating bida at sa isip nito, nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Pumasok raw ba siya sa isang state of flow? Nang matapos ang kanyang pagtugtog, agad na naghiyawan ang mga tao at nagpalakpakan. Isa sa mga lalaki ang sumigaw at sinabing napakahusay nito at napaiyak siya sa kanyang tugtog. May isang babae naman ang nagtatanong kung ano ang pangalan ng ating bida, habang may isa pang tila hindi mapigilan ang sarili at sigaw ng gusto raw niyang pakasalan ito dahil hindi pa raw siya nakarinig ng ganito kagandang piyesa sa piano. Isa pang babae ang hindi makapaniwala at sinabing siya raw ay level 9 sa piano ngunit mukhang wala siyang sinabi kumpara sa ating bida. Tila hindi niya raw alam kung paano ito nakapag-ensayo ng ganito kahusay. Dahil sa mga komentong ito, tila napaisip ang ating bida kung paano niya ito haharapin. Hindi niya raw inaasahan na mabibisto siya at nagdulot pa ito ng pagtaas ng favorability ng mga babae sa kanya. Si Liu Cheng nga raw ay 1% na lang at makakagawa na ng counterattack. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa o ipag-alala ang nangyari. Bigla naman silang natigilan ng may isang bodyguard na sumigaw na magbigay daan. Makikita ang isang lalaking may salamin na pumasok, at agad na nagtanong ang mga tao kung sino ito. Isang lalaki ang tila nagulat at sumigaw na ang lalaking ito ay ang pinakasikat na piano master sa Yanjiang, si Li Didi. Agad namang nagsalita ang lalaking nakasalamin at sinabing ang tumugtog ng Golden Hour ay isang talentadong tao. Inalok pa niya ito na kung susunod ito sa kanyang team, makasisiguro siyang sa loob ng 1 taon ay sisikat ito ng husto. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, bigla siyang natigilan at nagtanong kung nasaan ang ating bida, dahil napansin niyang nawala ito. Sa labas, makikitang tumatakbo ang ating bida. Sa isip nito, pasalamat daw siya na dumating ang piano master at na-divert ang atensyon ng mga tao, kaya nakatakas siya. Habang papalayo, may isang babaeng tila naluluha at nasabi na in love siya sa ating bida at tinawag itong kanyang piano prince. Tanong pa nito, kailan daw kaya sila muling magkikita? Habang papalayo sa restaurant, tila kampante ang ating bida at sinabing siguro naman ay hindi na siya hahabulin ng mga tao. Ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng sigaw na nagbabala sa kanya na mag-ingat. Sa isang iglap, makikita ang isang motorsiklo na bumangga sa kanya at sa babaeng sakay nito, dahilan upang tumilapon sila pareho. Sa isip ng ating bida,
tila hindi niya inaasahang makabangga ng iba. Dali-dali siyang tumayo at tinanong ang babae kung ayos lang ito. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tila natigilan ito at hindi maalis ang tingin sa kanya. Sa puntong ito, napansin naman ng ating bida na pamilyar ang babae, kaya't sabay nilang nasabi, "Ikaw." Agad naman siyang nagtanong kung kaya ba nitong tumayo. Sagot naman ng babae, naipit daw ang kanyang binti at hiniling na tulungan siya ng ating bida na may angat ang motorsiklo. Ipinaliwanag pa nito kung paano ito dapat buhatin. Walang kahirap-hirap namang inangat ito ng ating bida, kaya't nagulat ang babae. Tila hindi ito makapaniwala at nagtanong kung paano niya iyon nagawa, dahil ang motorsiklo raw ay may bigat na 170 kilo. Napangiti lamang ang ating bida at sinabing baka raw mas malakas lang siya kaysa sa iniisip nito. Sa puntong ito, napansin niyang maraming gasgas ang babae kaya tinanong niya ito kung okay lang ba ito. Sagot naman ng babae, sanay na raw siya sa ganitong minor injuries at minsan pa nga raw ay nabalian siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, tila may nais sabihin ang babae tungkol sa isang bagay na ibinigay ng ating bida noon, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, agad nang tumakbo ang ating bida at sinabing ipamigay na lang ito sa nangangailangan. Biro pa niya, isa raw siyang buhay na leifang na hindi kailangan ng pasasalamat. Habang patuloy na tumatakbo ang ating bida papalayo, hindi maiwasang maalala nito ang sinabi ng babae kanina na tila nag-aalala, na parabang nagbigay ng babala. Habang inaalala pa rin ng ating bida ang mga sinabi ng babae, napahawak ito sa kanyang braso at napaisip kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lakas para sa kanya ngayon na nasa level 5 na siya. Gusto nitong subukan ito kinabukasan sa gym upang magkaroon ng malinaw na sagot. Kinabukasan, habang naglalakad ang ating bida papasok sa gym, napansin nito ang mga tao na abala sa kanilang workout. Hindi maiwasang mapansin ng ating bida kung gaano kasigasig ang mga ito sa kanilang pag-eehersisyo kahit maaga pa lamang. Napatingin ito sa ilang babae at sa hindi inaasahan, napabulong na lang sa sarili tungkol sa isang partikular na bagay na pumukaw sa kanyang pansin. May isang lalaki ang biglang lumapit sa ating bida at tinanong ito kung nagagandahan ba ito sa nakita. Dahil dito, agad na lumingon ang ating bida upang makita kung sino ang kumausap sa kanya. Nagpakilala naman ang lalaki at nagsabi na kaya nitong tulungan ang ating bida upang mapaibig ang babaeng tinitingnan niya. Agad namang tumanggi ang ating bida at sinabing wala itong ibang intensyon kundi tingnan lamang. Natawa naman ang maskuladong lalaki at sinabing pare-pareho lang silang mga lalaki kaya wala dapat itinatago. Dagdag pa nito, hindi naman ito hinihiling na agad kunin ng ating bida ang WeChat ng babae, kundi bigyan siya ng pagkakataong lumakas muna. Ayon pa sa lalaki, sa kasalukuyang kalagayan ng ating bida, hindi pa niya makukuha ang puso ng ganoong uri ng babae. Aniya, mahilig ang mga fit na babae sa malalakas na lalaki, kaya dapat itong magpursige. Ipinagmamalaki pa ng lalaki na kailangan itong maging kasing lakas niya. Walang naisagot ang ating bida kundi isang maikling tugon. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagpapakilala sa sarili at sinabing siya si Wei Long, ang gold medal coach ng Wheel Gym. Nag-alok ito ng customized na diet plan para sa ating bida at sinabing sa loob ng 3 buwan ay makakabuo ito ng malaking masa ng kalamnan, kapalit ng 8,000 yuan. Ngunit sa halip na interesado, tumugon lamang ang ating bida nang may ngiti at tinanggihan ang alok nito. Hindi naman nagpaawat si Wei Long at inalok ang ating bida ng 2 trial sessions upang makita muna nito ang resulta bago magdesisyon. Sa kabila ng mga alok, nanatili pa ring matatag ang ating bida at muling tumanggi, ipinaliwanag na naroon lamang ito upang gumamit ng gym equipment. Dahil dito, iniwan na lamang ito ni Wei Long at bumalik sa kanyang trabaho, ngunit hindi maiwasang mapaisip. Ayon sa kanya, panibagong kawawang nilalang na naman ito, isang mahina at walang kakayahang bayaran ang personal training sessions, ngunit pilit pa ring pumupunta sa gym. Habang patuloy na iniikot ng ating bida ang paningin sa loob ng gym, tinitignan nito ang mga kagamitan sa pag-eehersisyo at napaisip kung paano nga ba gamitin ang mga ito. Napansin naman nito ang isang babaeng dumaan sa kanyang harapan kaya agad itong lumapit at nagtanong kung paano gamitin ang isang partikular na makina.
Napatingin ang babae sa ating bida, lumapit ito at ipinaliwanag na ang tinutukoy nitong makina ay isang leg press machine. Sinabi pa nito na kailangan lang umupo, ipitin ang mga paa sa footboard, at gamitin ang side levers upang makontrol ang pins. Napakamot na lang ang ating bida at nagpasalamat sa babae. Ngunit biglang tumunog ang kanyang system at lumabas ang isang notification tungkol sa babaeng kanyang nakilala. Ayon sa system, isang magandang babae ang nadiskubre at agad na nagsimula ang counterattack mission. Ipinakita ang pangalan ng babae, Shi Luobing, edad 24, may taas na 167 cm, at timbang na 49 na kilo. Dagdag pa rito, kapag lumampas sa 70% ang pabor ng babae sa ating bida, may bahagi ng counterattack gold ang maibabalik sa kanya bilang personal na yaman. Samantala, kung umabot sa 100%, magbabago ang pagkakakilanlan ng babae at ang kanilang relasyon. Kasalukuyang nasa 0% ang pabor ni Shi Luobing para sa ating bida. Sa halip na panghinaan ng loob, natuwa pa ang ating bida at napahanga sa kakayahan ng kanyang system. Hindi nito maiwasang magbiro kung may X-ray vision din ba ang system upang makita ang lahat ng detalye. Agad namang tumugon ang system at sinabing kaya nitong matukoy kung nagpa-plastic surgery ang isang tao basta't nasa malapit na distansya. Dahil dito, sinubukan ng ating bida na gumawa ng impresyon sa babae. Sinabi nitong subukan muna nila ang pinakamataas na timbang ng makina, na siyang ikinagulat ng babae. Sinimulan nga ng ating bida ang kanyang pagpapakitang gilas at sa gulat ng mga naruroon, nagawa nitong buhatin ang bigat na tila walang kahirap-hirap. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakita ng babae ang ginawa nito dahil tumalikod na ito at nagpatuloy sa kanyang sariling workout. Sa isip ng babae, wala itong ideya na ang binata ay nagbuhat ng 600 kilo na bigat. Habang nasa loob na ng gym si Shi Luobing at nagsisimula sa kanyang workout, lumapit ito sa kanyang coach upang batiin ito ng magandang umaga. Napalingon naman ang coach at agad na sinimulan ang kanilang warm-up. Habang pinagmamasdan ng coach ang kanyang trainee, hindi nito maiwasang mapansin ang kagandahan ng babae. Sa isip nito, maaaring isang celebrity si Shi Luobing dahil sa suot nitong sombrero at mask. Habang ginagabayan ng babae sa kanyang workout, nagbigay ito ng instruksyon na dapat bumaba pa ng bahagya ang kanyang squat. Lumapit ito sa likuran ng babae at tila may ibang iniisip habang itinama ang kanyang poster. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa at tinulungan pang i-stretch ang mga muscles ng babae. Ngunit napansin ni Shi Luobing ang kakaibang kilos ng coach kaya agad nitong sinabi kung hindi ba masyado ng lampas ang ginagawa nito. Nagulat ang coach sa sinabi ng babae at tila depensibong sumagot, na para bang tinatanong kung inaakusahan siya nito ng pang-aabuso. Hindi naman nagpatinag si Shi Luobing at malinaw na sinabi na kung ganito ang magiging training, nais niyang baguhin ang kanyang training set. Dagdag pa niya, hindi siya sanay sa ganitong klase ng pisikal na paghawak mula sa iba. Dahil dito, walang nagawa ang coach kundi mag-adjust. Sinabi nitong papalitan niya ang training set ng babae, ngunit sa isip nito, tila may ibang balak upang mapahirapan ito. Dahil dito, agad nitong pinaulanan ng mabibigat na workout ang babae. Sinigawan pa ito upang pilitin siyang gawin ang jumping jacks, burpees, at alternating lunges ng sunod-sunod. Sa mukha ni Shi Luobing, makikita ang matinding pagkapagod, kaya hindi nito naiwasang itanong kung hindi ba masyadong matindi ang training. Hindi ba dapat dahan-dahan itong ginagawa? Hindi naman ito pinansin ng lalaking coach at sinabi pa raw nito sa babae na kailangan niyang maging responsable dahil nag-invest ito sa kanyang klase. Kung wala raw magiging resulta, masasayang lang ang pera nito at pati ang reputasyon ng isang gold medal coach tulad niya ay maaaring masira. Ipinaliwanag pa raw nito na ang fitness classes ay talagang dapat maging hamon. Kung wala raw gumagana sa mga pinapagawa niya, paano ba niya ito matutulungan? Habang bakas na ang matinding pagkapagod sa mukha ng babae, napilitan na lamang itong sumagot na naiintindihan niya at nagpasya na ipagpatuloy ang workout kahit ramdam na niya ang matinding pagod. Habang patuloy sa workout ang babae kahit na halos hindi na niya makayanan, naisip nito na medyo mahirap lang naman ito. Pinagtiisan raw niya ang 2 taon na hindi siya napapansin ng kumpanya,
kaya ngayong nakuha na niya ang role sa web series, kailangan niyang ipakita ito ng may graceful posture. Samantala, habang pinagmamasdan ng coach ang babae, pumasok sa isip nito na tila ba nanghihina na ito at malapit ng sumuko. Maging isang babaeng coach daw ay mahihirapan sa ganitong klase ng ehersisyo. Mas mabuti raw na tanggapin na lang nito ang unang set ng workout na kanyang inihanda. Ngunit habang patuloy na nag-eehersisyo, pawis na ang babae at tila hindi na niya kinakaya ang matinding pagod. Sa isip pa ng tanggang coach, bihira raw siya makatagpo ng isang babaeng may ganitong kalidad ng pangangatawan sa loob ng isang taon. Sa puntong ito, naglaro pa sa isipan niya ang ideyang tila ba isang little lamb na paparating sa kanyang hapagkainan. Sa hindi inaasahan, bigla na lang bumagsak ang babae at tuluyang nawala ng malay dahil sa matinding pagod. Nagulat naman ang tanggang coach at hindi nito naiwasang magtanong kung nauubusan na ba ito ng enerhiya ang babae.